Tayo ay mananatiling nakatayo para sa pambungad na panalangin. Sa dagat at bundok, sa simulan, sa langit mong paglaw, ang dilarang pula at awit sa paglayang nilahawan, ang isang ng manawat, ngunit tagumpay na nagdidinig, ang bituin ng araw niya, kailan pala'y di magdidinig, lumalang araw ng walhati magsinta, buhay langit sa piling mo, aking ligaya na lang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadyan niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas, at samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Magsupo po tayong lahat. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Nais ko pong ibigay sa inyo si Reverendo Padre Senen P. Milambiling, ang katuwang na lingkod pari natin dito po sa parokya ng Banal na Cruz para sa pambungad na pananalita ngayong gabi. Palakpakan po natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Lalo tigil sa ating mga kumakandidato sa pagka-mayor, vice mayor, sangguniang bayan, sa ating mga kababayan dito sa Santa Cruz, at sa lahat ng mga botante natin na may mahalagang papel na gagampanan ngayong darating na Mayo at 13 ang ating national election. Una po ay ang ating candidates forum ngayong gabing ito ay sa pamamagitan ng inisyatiba ng ating parokya
at sa pakikipagtulungan ng Commission on Election na gawin o itanghal ang candidates forum na ito bilang mahalagang bahagi ng ating mahalagang bahagi ng proseso ng tinatawag na eleksyon. Ito ay pinagkasunduan naming mga lingkod pari dito sa bayan ng Santa Cruz, sa parokya ng Banal na Cruz, upang mabigyan ng patas na pagkakataon ang mga kandidato sa iba't ibang antas ng ofisyo na pangbayan. Patas na pagkakataon sapagkat karapatan ng taong bayan na mapakinggan ang tunay at dalisay na layunin ng kanilang paghahangad na maipwesto sa paglingkod sa ating bayan. Ganon din po, karapatan din naman ng mamamayan na malaman ang tunay na prinsipyong panghahawakan ng ating mga kandidato kung sakaling sila'y maluklok sa pwesto at magkaroon din sila ng karapatan na sa bandang huli ay hanapin kung ano ang kanilang nagawa o hindi nagawa sa kanilang panunungkulan. Ito yung po isang pagkakataon para sa lahat ng kandidato na kumbaga ay mabigyan sila ng katangi-tanging oras, panahon para talakayin ang iba't ibang issues na kaugnay sa ating buhay bilang isang munisipalidad. Kaya po hinihikayat namin ang pagiging bukas ng mga mamamayan natin at ang kanilang pakikisangkot sa candidates forum na ito. Ganon din inaasahan din namin ang mga kandidato na sasagot ng buong katapatan, buong paggalang, at buong kahinahunan sa mga issues na maaaring ibato sa kanila bilang isang individual na kandidato o bilang isang partido. Ang tangi lamang po namin pakiusap, siyempre, ay gawin nating mapayapa, gawin nating mahinahon, gawin nating may paggalang ang ating talakayan ngayong gabi para sa kapakinabangan ng bawat isa. Higit na magiging maganda ang pananaw ng bawat isa at ng bawat kandidato kung mabibigyan natin ng tamang disposisyon ang bagay na ito. Kaya po, nandito tayo lahat ngayon sapagkat iisa yung ating layunin. Makita natin sa pamamagitan ng candidates forum na ito, magkaroon tayo mga bilang bumoboto ng isang malinaw na paninindigan at conviction na ang partikular na kandidatong ito ang aking ihahalal sapagkat nakikita ko, napakinggan ko at alam ko sa pamamagitan ng candidates forum na ito na sila ang totoong magbibigay ng tamang direksyon ng pag-unlad at kabutihan, pangkalahatang kabutihan ng ating bayan ng Santa Cruz. So lamang po, sana po'y magkasama-sama tayo hanggang sa huli ng ating activity na ito na mapayapa at marating natin ang tinutungo at nilalayon ng ating candidates forum. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po, Father Senen. At ngayon po naman ay akin nang tatawagin para umupo dito po sa mga nakalaan nilang upuan dito sa ating entablado ang ating pong mga kandidato. Sisimulan po natin sa mga kandidato ng pagkakonsehal. Tinatawagan po namin dito sa unahan si Ginang Meli Aguirre. Sunod po si Ginang Nori Caraan. Sunod po si Ginang Casey Constantino. Sunod po si Ginoong Sani de la Rosa. Sunod po si Ginoong Crisanto Garcia. Sunod po si Ginang Joam Morales.
Sunod po si Ginoong Procopio Naya. Sunod po si Ginoong Erlando Nunez. Sunod po si Ginoong Al Palamos. Sunod po si Ginoong Arman Palma. Sunod po si Ginoong Rick Palmieri. Sunod po si Ginoong Randolph Ramos. Sunod po si Ginoong Danny Red. Sunod po si Ginoong Ibert Oliver Regio. Sunod po si Ginoong Eddie Rehano. Sunod po si Ginoong Jamer Revilla. Sunod po si Ginoong Rustico Jr. Reynoso. Sunod po si Ginoong Crisostomo Rogelio. Iyan po yung mga pangalan ng mga kandidatong opisyal na nakatala mula po sa listahan, Certified List of Candidates ng Commission of Elections para sa konsihal dito sa bayan ng Santa Cruz. Ngayon po naman ay ang mga humahangad bilang pangalawang punong bayan para sa bayan ng Santa Cruz. Ginoong Manuel, Ginoong Bobs Manuel, Ginang Geraldine Morales, at ngayon po naman mga minamahal ay ang humahangad para sa punong bayan ng minamahal nating bayan ng Santa Cruz. Tinatawagan po natin si Ginang Marisa Red Martinez. Tinatawagan po natin si Doc Tonton Uy. Narito po sa inyong harapan, mga minamahal na Santa Cruzin, ang mga dumadalong kandidato para po ngayong gabing Candidates Forum. Palakpakan po natin sila. Sa unang bahagi po ng programang ito, ang mga kandidato po natin ay bibigyan ng ilang nakalaang minuto para una, ipakilala ang kanilang sarili at pangalawa, ilahad ang kanilang plataforma de gobyerno. Ang nakalaan pong minuto para sa mga kumakandidato ng konsihal ay 5 minuto. Sa mga kumakandidato po ng Vice Mayor, 10 minuto. At sa kumakandidato ng mayor ay 15 minuto. Ang sistema po ng ating pagtataya ng oras ay may maririnig po kayong warning bell. Pakitesting po ng ating warning bell. Ang ibig sabihin po niyan ay 30 segundo na lamang ang natitira doon sa inyong nakalaang oras. At pagkatapos po ng 30 segundo noong bell ay ang gagawin na po namin sa technical team ay papatayin po ang linya ng mikropono para po ibig sabihin hudyat na tapos na po yung nakalaan ninyong mga minuto ng pagpapakilala at paglalahad ng plataforma. Ang paglalahad po natin ay ayon sa linya ng alphabetical list ng COMELEC po. So sisimulan po natin sa mga konsihal at ang tatawagin na lang po natin kung wala pa po yung ibang mga natural, ang iba pa pong mga kandidato, kung kayo po ay nandiyan at dumating, pagkatapos ng ating roll call, mangyari po lamang na i-approach yung table dito at kayo po i-usher dito po sa ating mga nakadesignate sa inyong upuan. So kung wala pa po si Ginang Meli Aguirre, tinatawagan po natin si Ginang Nori Caraan para ipakilala ang kanyang sarili, ilahad ang plataforma de gobyerno niya bilang kandidato at sa looban po ito ng 5 minuto. Bigay po natin ang mikropono kay Ginang Nori Caraan. Maraming salamat po, Father Madla, kay Father Milambiling.
at sa lahat ng mga naritong mga kabataan na katulong natin sa Candidates Forum na ito at sa ating pong mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ay isang karangalan na makapagsalita ako sa harap ninyo bilang isang kandidato sa pagkakonsehal. Ako po ay may babasahin dito na naibigay ko na o pag-uulat sa mga tao bilang kung ano ang aking mga nagawa at kung sino ako bilang isang kandidato sa pagkakonsehal ng bayan. Ako po ay second term at ito po ang aking mga committee. Ako po ay nasa chairman ng Good Governance at Labor and Employment. Ako po ay vice chairman ng Committee ng Education. At ako po ay member ng iba't ibang committee. At ito ay ang mga sumusunod. Committee on Health, Committee on Ways and Means, Committee on Transportation, Committee on Rules and Ordinances, Committee on Environmental Protection, Committee on Human Rights, at Committee on Public Works. At ako po ay nakagawa ng 53 resolutions at 5 ordinances na ngayon ay nandiyan na po sa ating Sangguniang Bayan at sa ating pong mayor's office na ito po ay naiisagawa na. At sa panahon pong ito, ako po ay kumandidato bilang isang konsehal ng bayan sapagkat ako'y naniniwala na ako ay makakatulong kung sino man ang ating tatanghaling pamumuno dito sa ating bayan ng Santa Cruz. At sana po ay tangkilikin ninyo ang aking kandidatura sapagkat kung sakaling ako'y mananalo, tuloy-tuloy na serbisyo ang iaalay ko sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Tinatawagan po naman natin, kung wala pa po si Casey Constantino, Sunny De La Rosa, Crisanto Garcia, isang maraming salamat po, Father, sa mga naririto at sa lahat po na nakikinig. Ako po ay nagpapakilala muli sa inyo. Ako po si Crisanto Garcia na lamis sa Santa Cruz na muli ay humahalal bilang konsehal ng bayan. Bilang ako, masasabi ko sa inyo na ang tunay na pamumuno ay tunay na nagsisimula kung ano ang dapat niyang gawin. Yun po yung aking pananaw. At bilang kapitan ng aking barangay Lamisa, sa barangay Lamisa po, na 18 taon, nagawa ko po ang pari-parihas, pantay-pantay na paglilingkod sa aming barangay. Bilang katunayan na yan, masasabi ko, noong nagdaang bagyo, ni isa po ay walang nagalit sa akin. Bakit? Sapagkat ang prinsipyo ni Kapitan, pantay-pantay, walang maiwanan, sapagkat lahat po tayo ay dinaanan ng bagyo. Pangalawa, bilang kapitan, naranasan ko rin na lapitan ng maraming tao. Subalit ako ay nalulungkot. Bakit? Isang punong nyog, tumba. Dapat bang ipagkait natin sa tunay na mahirap? Dapat ba ito masira? Ba't hindi na lang ibigay sa mga kabaranggayan ang pagsasertipika? Bagamat bawal, masasabi ko, may tamang solusyon, may tamang pamamaraan para po ito'y magamit at mapayurso ng mga tao na gagamit nito. Pahirap! Pahirap sa mahirap! Yan po ang aking nararamdaman. Kung sino man ang gumawa ng ordinansang ito, wag na po sana siya magalit sa akin. Yun po yun. At bilang ako, aking mga kasama, bilang sa aking pamuno, nandyan sila at natatawa ang aking mga kasamang kapitan. 3 beses na bigyan ng parangal sa buong Pilipinas. Bagamat ganito lang ang lingkod ninyo, kinilala bilang ako sapagkat sabi nila, magandaling daw ang aking mga pamamaraan. Kung kaya, sa inyo mga naririto, kung sakasakali po na ako inyo magustuhan, isulat po ninyo. Alam ko na ito ay katakataka sa inyo. Pero,
sinisigurado ko lang, pagka po ako inyo nasubukan na ako'y maihalal, sigurado ko, mahirap din akong limutin. Kasi po, sa ganda ng aking ginawa at pinakita sa aking barangay, ito po yung dapat natin dalhin, ito po sa ating sanggunian. At bilang ako, may kumukuha sa akin na dapat daw ako nakaline up. No, hindi yan. Dapat ako tumindig sa sarili kong paa. Ayaw kong magpahawak sapagkat ang tunay na mumuno ay may prinsipyo, may desisyon na dapat ay paglaban ang karapatan ng nakararami. Yun po yung aking prinsipyo. Kaya kung sakasakali po, sa inyong lahat po naririto, huwag natin pagsisihan ang ating buto. Baka ito na ang aking kapanalunan. Na, ang ibig ko sabihin, sana kung binutos ko si Kapitan Garcia, panalo sana at dapat sana tayo mapaglingkuran. Yun po yun. Kaya po sa inyong lahat na aking mga kababayan, pumili po tayo. Sinasabi ng ilan, ito kung ano man po yan, talagang yan po strategy ng isa pong minuno. May nagbibigay raw. Ano yun? Kunin! Kunin po natin! Kunin natin! Maraming salamat! Kunin natin! Bakit? Ang sabi nila, walang mabibilanggo rito. Ang lahat na tumatanggi sa grasya, lumalabo ang mata. Kaya, maraming salamat sa inyong lahat. At sana po, laging nasa inyong puso na si Kapitan Garcia ay inyong ibubuto sa darating Mayo 13. Sa inyo po lahat, isang magandang gabi. Maraming salamat po. Ako po ay malabo na ang mata. Si Ginang Roam Morales po. Maraming salamat po, Father. Sa atin pong lahat na naririto, kasama ang aking mga kapwa kandidato, magandang gabi po sa ating lahat. Ang inyong pong lingkod, si Konsehala Joa Merano Morales, ay taga Maharlika, anak ng dating Chief of Police na si Major Joaquin Merano Jr. at ang akin pong ina ay si Mrs. Amelia Mayor Merano. Hindi pa po ako nanunungkulan sa ating bayan ay ako na po ay naglilingkod. Hindi lang po dito sa ating bayan, kundi sa ating pong buong bansa. At ako po ay inyong pinagkatiwalaan, minahal, at ngayon po ay naririto sa inyong harapan. Gumagawa po ako ng aking tungkulin sa tama at nararapat na paglilingkod. Ngayon pong ikalawang termino ko, nasubukan nyo na po ang aking serbisyo. At ako po ay patuloy na maninindigan para po sa nakararami at para po sa ating bayan. Mayroon lang po akong gustong ipabatid sa inyong lahat na itong 2018 po ay ang inyong lingkod ay na-nominate bilang Outstanding Local Legislator Awardee. Yan po ay sa aking pagkampan bilang isang konsehal. Isa pa po, binigyan din po ako ng karangalan bilang Best Nanay Awardee ng Make Your Nanay Proud nung kay Boy Abunda. 908 na mga nanay sa buong Pilipinas, 10 lang po ang kinuha, at ang napasama po ay si Konsehala Joam Merano Morales. Masasabi ko po, ako po ay isang sundalo na hindi nakikipagpatayan. Bagkos, ako po ay sumasagip ng buhay, Luzon, Visayas, Mindanao, dahil yan po ay sinumpaan ko na aking tungkulin na gagampan. At ako po ay isang rescuer din. Bilang inyo pong nurse po ako sa aking natapos din, ay ang aking pong isinusulong ay pangkalusugan. Kaya makikita nyo naman po siguro sa aking katawan
ay kailangan kong maging malusog dahil ang pakikipaglaban po sa konseho ay hindi galaw-galawan. Hindi po ako nag-negosyo at hindi ko po kayo ninegosyo sa 3 taon ko pong panunungkulan. Ako po ang boses ninyo at patuloy na maninindigan para po sa nakararami at hindi sa iilan lamang. Hindi po ako pwedeng hawakan o pigilan ng kahit sino kung ang aking pong ipinaglalaban ay para sa tao, para sa bayan, at para po sa ating gobyerno. Meron po akong ordinansa na ginawa. Hindi po na ako gasabi ng plataforma. Una ko pong ginawang ordinansa ay magkaroon tayo ng drug-free workplace sa ating bayan dito po sa ating munisipyo. 2 taon na po yan na ginawa kong ordinansa para tayo ay ma-drug cleared man laang sa ating bayan. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa po pinatutupad yan. Kaya hindi pa po tayo na-drug cleared. Sa atin naman pong RHU, na ginagawa na ang isa sa NAPO at sa ang RHU1 na nandito po sa ating bayan, ayan po ay inapaglaban ko na yan ay magawa na at magamit na at nang hindi nasasakripisyo ang ating mamamayan na nangangailangan ng magandang serbisyo ng pangkalusugan. Ang ikatlo ko po na aking ginawang ordinansa ay para po sa barangay. Bawat barangay ay magkakaroon ng Barangay Emergency Response Team para po in case of calamities and emergencies, hindi na po hihingi ng tulong dito sa munisipyo sapagkat meron na po sila sa kanilang barangay at yung po ay mapalakas nila at magsama-sama para po maitayo at ligtas ang ating mga kababayan kung merong mga sakuna o mga kalamidad na gumagawa. So maraming salamat. Magandang hapon po. God bless us all. Okay. Sa punto pong ito, nais nating ipaalala sa lahat ng mga narito po. Tayo po ngayon ay live sa Marinduque News ngayon, Facebook Live. Maraming salamat po sa kabutihang loob ni Ginoong Romeo Mataak. Narito po ang kanilang mga news correspondents, sina Ginoong Adrian Rosales at Binibining Jeneline Gono na nagko-cover po sa atin. So pakitext po ng inyong mga kaibigan, kamag-anak at mga kababayan. Tayo po ngayon ay nasa Facebook Live ng Marinduque News ngayon. Yun lamang po. Sunod po nating tatawagin ay si Ginoong Procopio Naya. Ang ating tagapagtukoy, ang ating mga kasamahan dito sa likod, sa inyong lahat na nakikinig, isang mapagpala, maswerte at sagradong oras po ang aking ipinabot po sa inyong lahat. Kayong mga kapwa ko senior citizens at ganoon din yung mga millennial na nandito na yung kay Rizal, you the youth are the hope of the fatherland. Mga kababayan, kilala na ninyo ang inyong lingkod. Dahil ako'y naging DILG officer, naging Municipal Planning and Development Coordinator, naging Local Civil Registrar, at after 9 years na ako'y naging konsyal, ay ako'y na-point ni dating Mayor Revilla na kanyang Municipal Administrator, pinagkakatiwalaan sa kanyang opisina kung siya ay unofficial business. Mga kaibigan, ang aking naisagawa, siguro sa inyong pagtangkilik sa akin na 9 na taon, ay binasi ninyo sa inyong pagtangkilik sa akin sa pamagitan ng aking track record, credentials at sanggunyang performance, at lahat ng mga public scrutiny. At nung ako'y nagkonsyal, I studied my lessons at ginawa ko ang aking assignment at homework sa Sangguniang. At yan I am proud to see na yan ang aking naisagawa.
Ngayon, ang aking isasagawa kung muling ako ay pagbigyan na maging konsal muli. Unang-una, ang inyong lingkod ay magpasa ng isang ordinansa na ang munisipyo ay dapat maglaan ng sapat na pundo na ito'y ibili ng gamot na ibigay na libre para sa mga senior citizens. Magsusulong din ako ng isang ordinansa na lahat ng mga persons with disability, yung may kapansanan, ay dapat magkaroon ng mid-year at saka Christmas financial assistance. Magsusulong din ako ng isang ordinansa na ang munisipyo ay maglaan ng sapat na pundo na ito ay ipahiram sa mga marginal fishermen, tenant farmers, at saka yung maliliit na magtitinda